Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po si Danilo Dizon, ang host ng programang Opinyon dito sa Danilo Dizon TV. Ang aking pong topic ay tungkol sa nakaraang INC National Rally for Peace. Yung pong naganap na panawagan ng INC for Peace, hindi ko po masyadong maunawaan kasi po meron po bang kaguluhan, meron bang giyera sa Mindanao, sa ibang lugar ng Pilipinas, meron po ba? Saan po nagugat itong panawagan ng kapayapaan? Nanggulo ba yung ating Pangulo? Sino po ba nagsimula ng gulo? Pwede ba natin isipin yung pagkatapos ng election o mag-election pa lang noong 2022 naging mainit na yung politika. Sinira na ni dating Pangulong Digong si noon ay kandidatong Pangulo si Bongbong Marcos na sinabi niyang adik, at nang makaupo na ganun pa rin, inulit, bangag, ganon, adik. So ang talagang simula ng gulo ay yung si Digong. Siya nagsimula niya hanggang ngayon, kailan lang, hanggang sa pinatawag na siya sa Quad Committee sa Senado. Inamin niya na yung tungkol sa pagpatay, inamin niya talagang siya mismo meron pinatay. At hinahon nga si Antiveros, pagkita sila sa impyerno. Biro mo yun, seryosong hearing, pagdinig, sinisingit yung impyerno. Yan ba yung matalinong abogado? Ewan ko paano tayo nagkaroon ng ganyang Pangulo sa Davao lang naman sisikat noon. Hanggang ngayon, questionable pa kung saan niya nakuha yung 60 million. Hindi naman siya masyadong kilala sa buong Pilipinas. Nang tumakbo siyang Pangulo noong 2016, nanalo siya. Nakakuha siya ng boto 16 million. Saan galing yung 60 million? Tapos, ang nakakatawa, nag-election tayo ng 2022, wala silang kandidatong Pangulo. Wala. Na dapat, kung nakapaglagay sila, yun sana susunod na Pangulo. Yung 16 million, doon mapupunta sa kandidato nila. Kaya lang, wala silang nailagay. O yun lang malaking katanungan niya, bakit wala sila nalagay? Tapos yun nga, noong 2022 nanalo nga si Bongbong Marcos Jr. Yung 16 million ni Digong nyo napunta na kay Bongbong Marcos. Sa palagay niya, siya napunta yung 16 million ni Digong nung manalo siya.
noong 2016. Saan napunta yung 16? Eh di ibig sabihin, napunta na kay Bongbong Marcos. Ngayon, ang tanong, nadagdagan pa nga na under 15 million, kaya naging 31 million. O, saan naman galing yung 15 million? Eh, noong 2016 na ng panahon ng kandidato si Digong, pinakamataas na boto lang 16, yung nga pinanalo ni Digong. Eh, bakit pagdating ng after 6 years, at 2022, naging 31 na yung boto ni Bongbong? Saan galing yung plus 15? Di ba? Malaking katanungan po ba yan? Hindi niyo po ba naisip yun?